Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa ipinagtapat ni Chinita Princess sa lahat mga kakimpaw. And syempre tungkol nga po dito sa usap-usapan na tila handa ng araw po si Kimi maging mami mga kakimpaw. Huy, talaga ba? So, alamin nga natin yan at pag-usapan ngayong gabing ito mga kakimpaw. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika. Maraming salamat! And ngayon naman dumako na po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers tungkol sa mga previous update kay Kim and Paolo, para mapasalamatan na rin po natin ang ating mga taga-subaybay sa patuloy na pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So, narito ang comment na napili natin for tonight. Mula po kay Mr. Badayag, sabi niya, Gandara, good PM. Yes, we like that Kimi will have a child of their own cause time lost will never be regained. So, go Katie, get married na kayo para ma-enjoy nyo yung paglaki na magiging anak nyo. At malaki na si Aki at tapos na yata sa pag-aaral. So to KP, go on with your marriage. We will still support you even you are married, because you are the only married couple whom we support and patronize all your projects and movies until such time that you will stop in your career together with Paolo. God bless you both and family. So with you and your legit fans, vloggers, friends, seniors, and Aki. Gandara present si Kimi ngayon sa Showtime. Gandara most especially is the legalization of their wedding charge so that bashers will stop on their nega bash to KP. Anyway, the more bash that they receives are the blessings they received. Couple with prayers. Seniors, God bless them both. So with you, Gandara and family. Maraming salamat sa inyong komento, Miss Norma Dayag. Kahit pinapapak nyo ang ating comment section, grabe naman nga siya ka-active mga kakimpaw. Lalo na ngayon na maugong ang pangalan ni Chinita Princess. Pero until now, wala pa rin pong binibigay na kumpirmasyon. Wala pa rin pong sinasabi si Kim tungkol po sa mga issues na binabato po sa kanya ngayon. Iniintriga sa kanya ngayon mga kakipi. Dami po nag-iintay ng reaksyon nilang dalawa ni Paolo Avellino. Pero sa ngayon, tikom pa rin po ang bibig ni Kim and Paolo. Hindi po pinapasinungalingan at hindi rin po kinukumpirma. Hinahayaan na lang po siguro na mamatay ang issue. Kasi kung meron naman po yan, ilalaki. Kung wala, wala mga kakimpaw. At mamumuti lang yung ating mga mata, kakaintay. Ika naman ni Kim and Paolo, bala kayo dyan, mag-intay. Pero grabe, natagalan din po ang intriga na to mga kakimpaw. At talagang minomonitor ng Kimpaw Lanchas ang tami ni Kimi kung may pagbabago na ba mga kakimpaw. Pero marami na rin po ako nakitang pictures ni Kimi na super mapuson po talaga siya mga kakimpaw. May mga anggulo na talagang hindi maitatago ang baby fats ni Kimi. Pero tingnan nyo naman ba, taon na nga ang lumipas, wala pa rin mga kakimpaw. Kaya ngayon, ganun din po ang gagawin natin. Mag-iintay pa rin po tayo mga kakipi hanggang sa ibigay ng Panginoon, di ba? Anyway, sabi dito, Paldo si SDA. Siya talaga ang totoong winner. Aside sa PH category, grabe din yung China, labanan ng milyon. Close fight pa. Check ko yung first. Ang male lead pala ng Fireworks of My Heart. Imagine Paolo Avellino PH, Kim Son-ho, Korean, and Yang Chinese. Ang gugwapo. Grabe naman ngayon Pero grabe, ang titindi ng mga katapat ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, no? Alam niyo, hindi ako mahilig sa mga ibang artists, like sa mga Korean, Chinese.
Japanese jellyfish. Wala tayong alam dyan, wala tayong pake, pero lagi ko naririnig yung Kim Seon Ho na yan, mga kakipi. Ibig sabihin, sikat na sikat talaga yan, mga kakimpaw. Biruin niya yun, si Paolo Avellino ay nakakatapatan na po ngayon ang mga big names, mga kakimpaw. Pero totoo, grabing paldo ng SDA. Biruin nyo, mga kakimpaw. Ang Kimpaw Lanchas ay nagwaldas talaga, mga kakimpaw. Halos ubusin na talaga ang budget para po maipanalo lang si Paolo Avellino. Lahat talaga nagtulungan. Ang laki ng pondo ng mga fandom, iba't ibang fandom, mga kakimpaw, ma-make sure lang po ang pagkapanalo ni Paolo Avellino. While paldo man po ang SDA, hindi po na yan naiisip ng Kimpaw Lanchas during that time. Kahit nagkakaubusan ng mga kakimpaw, sumasakit na ang bulsa. Basta maipanalo lang si Paolo. So, doon nyo makikita na mahal talaga ng Kimpaw Lanchas si Kim and Paolo at wala po talagang katumbas yun. Lalo pat pinush talaga yan ng Kimpaw sapagkat prinomote pa nga ni Kimi. At gusto nga po niya na manalo si Paolo Avellino sa SDA. O diba, talagang tinupad po ng Kimpaw Lanchas ang hiling ni Chinita Princess na si Paolo ang ipanalo naman natin sapagkat nanalo na siya minsan. So, ang pagmamahal po ng Kimpaw Lanchas, mga kakimpaw, kay Kim and Paolo ay patunay lamang po na walang katumbas, diba? Samantala dumako naman tayo ngayon dito nga po sa promotional video ni Kimi para po sa Chowking. Grabe, gamit na gamit ang pau. Meron daw po siyang pau na hinahanap-hanap, binabalik-balikan, at paborito. So, ano nga bang pau kasi yan? Tinutukoy niya siopaw, mga kakipi. Kasi, it's Chowking National Siopaw Day. Pero, syempre, alam niyo naman kung sino ang pinaka-favorite ni Kimi na pau. Walang iba kundi ang kanyang babe na si Paolo Avellino. Hoy, grabihan. Grabe, ang tindi talaga ng cravings ni Kimi. Ang hinahanap-hanap ni Kim na pau, talagang malinamnam. Hoy, malinamnam! Yummy! Abay siyang tunay. Grabihan talaga naman yan. Kahit papak-papakin mo. Hoy, teka lang. Huwag kayong ganyan ang mga utak, ha? Ayusin. Siopaw po, siopaw. Hindi po Paolo Avellino. Pero sabi nila at least pinagtapat ni Kimi na na paborito niya po ang pau. Oy, ang pau. And alam na namin kung ano yung pau na yon. Laro talaga, gamit na gamit ang pau sa promotional video ni Kim Chiu. Siguro pati siya natatawa, mga kakimpaw, no? Ibang pau yung nasa isip po natin, mga kakimpaw Lanchas. Bakit naman kasi kulang? Dapat kasama mo rin si Pau Chan, tapos biglang hihigitin mo, iba palang Pau yung tinutukoy. Uy, bentang-benta yan for sure. Kasi naman, charot. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa isang post kung saan meron nga daw pong unexpected blessing si Kim and Paolo Avellino, mga kakimpaw. Sabi dito sa write-ups, usap-usapan ngayon online ang isang blind item tungkol sa isang showbiz personality na umano'y malapit ng gampanan ang isang mas exciting na papel ng kanyang buhay, ang pagiging mami, ang pagiging ina. Mas lalo itong naging palaisipan sa mga netizens dahil inilarawan din sa blind item ang umano'y ama bilang isang gwapo, matagumpay at isa sa mga mainit na leading man sa industriya. Dahil dito may ilang netizens na agad nag-connect ng mga clue kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Para sa kanilang mga tagahanga, tila may ilang detalye sa blind item na maaaring iugnay sa dalawa. Lalo na't matagal nang napapansin ng publiko ang kanilang closeness at chemistry sa mga pagkakataong magkasama sila.
Isa rin sa naging intrigang bahagi ng blind item ang tungkol sa umano'y magkaparehang pinipiling lihim muna ang kanilang relasyon upang maprotektahan ang isang magandang kabanata ng kanilang buhay. Dahil dito nagsimula na naman maghinala ang ilang netizens at magbigay ng kanilang teorya kung sino ang tinutukoy. Mas naging kapansin-pansin pa ang bahagi tungkol sa umano'y paghahanda ng magkapareha para sa kasal bago dumating ang isang hindi inaasahang munting biyaya. Para sa ilang nagko-comment online, maaari raw itong tumukoy sa isang malaking pagbabago sa buhay ng isang celebrity couple bagamat wala namang direktang pangalan na binanggit sa blind item. Sa ngayon, walang kumpirmasyon na sina Kim Chiu at Paolo Avellino ang tinutukoy ng nasabing blind item. Hindi rin dapat ituring na katotohanan ang mga haka-haka ng netizens dahil maaaring ibang showbiz personalities ang tinutukoy ng mga clue. Ang pagkakaugnay sa kanila ay nagmula lamang sa mga sariling interpretasyon at obserbasyon ng mga netizen. Kaya naman, ang malaking tanong ng mga taga-subaybay, sina Kim at Paolo nga ba ang nasa likod ng blind item? O coincidence lamang ang mga clue na napansin ng kanilang mga tagahanga? Uy, grabihan naman nga ito mga kakimpaw. But I agree mga kakimpaw, hindi po natin dapat maging basihan mga kakimpaw ang mga espekulasyon lamang dahil sa mga napapansin mga kakipi. Dapat ay may kumpirmasyon pa rin po muna. So sa ngayon, wala pang katotohanan ang lumalabas na chika. Sa ngayon, nag-aantay lang po tayo ng mga kumpirmasyon mula kay Kim at kay Paolo Avellino hinggil dito sa chika at mga espekulasyon tungkol sa kanila. Malapit ng ikasal, nagpaplano, inililihim muna, and all. So kayo po, ano pong inyong masisay tungkol dito? Comment lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. And kita kas po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.